Okay, magandang umaga po, magandang araw sa inyong lahat. Okay, ang ating pag-aaralan ngayon, ang ating topic ngayon ay tungkol sa capacitor. Kung paano i-test ang capacitor gamit ang digital tester at ang analog tester. Okay, ito muna yung symbol ng capacitor. Okay, so makikita nyo, ito yung non-polarized capacitor na symbol. At ito naman ang polarized capacitor na symbol. Okay, so yung mga example ng polarized capacitor ay itong mga electrolytic capacitor. Okay, ito ay ang electrolytic capacitor. Okay, sa mga non-polar capacitor naman, meron tayo ng mga halimbawa ng ceramic capacitor. Meron naman ito yung tinatawag na mylar. Ito naman yung tinatawag na polyester capacitor. Okay, tapos marami pang ibang klase ng capacitor. Okay, ito yung capacitor na to, ginagamit to sa washing machine. Okay, kung nakikita nyo, 10 microfarad ang kanyang capacitance, plus minus 5%. Ibig sabihin dapat pasok sa plus minus 5% yung makukuha mong sukat. Okay, so bago i-test ang capacitor, kailangan i-discharge muna. Okay, paano ba i-discharge yung capacitor? Okay, so ang pag-discharge ng capacitor, pwede kayong gumamit ng 100 watt na ilaw. Okay, i-discharge nyo lang. Okay, nakakonekta to doon. Okay, pagka matataas na value, kasi 400 volt ito, masisira to o masama pagka pinaggaganyan mo siya. Okay, so mas mainam kung may pan-discharge kayo. Pwede rin yung resistor na mataas ang watts. Okay, so i-connect mo lang dyan, gaganon mo lang siya. Okay, para ma-discharge yung capacitor. Pero kung halimbawa naman mga maliliit lang na value ng capacitor, maliliit lang na volt, pwede na yung maliit na screw, i-discharge nyo lang na ganyan. Okay, basta wag nyo kakalimutan i-discharge yung mga capacitor o kaya yung tester nyo, o discharge nyo lang na ganyan. Okay, pag na-discharge na siya, pwede nyo na siyang i-test gamit ang tester. Okay, so unahin natin i-test ay itong sa washing machine. Okay, ito muna, subukan natin ditong i-test. Kakabit natin siya sa capacitance test. Okay, so ayan, nakita nyo, nanofarad, automatic kasi yan, nanofarad, microfarad. Okay, so dapat makuha natin 10 microfarad. Tingnan natin kung ilan yung makukuha natin. So na-discharge ko na to ha. Test na natin. Okay, huwag nyo nga hawakan yung ano, kasi lalo ito 400 volt to. Kung sakaling nakalimutan yung ano yan, i-discharge at may kuryente, hinawakan nyo, makukuryente kayo. Okay, okay, nakita nyo yung reading 3.100 microfarad, 192. oh, ayan, oh, mababa na. Ibig sabihin yung capacitor na to ay may depekto na, mababa na, napakalayo na, hindi na pasok sa plus minus 5% nya. Ibig sabihin sira to capacitor na to. Okay, sumunod naman, test natin ito. Okay, discharge natin dahil maliit lang to, pero na-discharge ko na rin to kanina. Okay, tingnan natin kung ilan ang. Okay, ayun lang, oh, malapit na siya sa 0. Kaya nagbago 44. Ulitin natin ilang babalyo nito. So kahit nagbago, malayo pa rin talaga. 100 microfarad dapat ang makukuha natin. Okay, positive, negative. Okay, so sira talaga to, sira na tong capacitor na to, tsaka halata medyo alsa na yung ilalim. Okay, so ito yung negative ng capacitor na electrolytic capacitor, may sign na siya, ayan, negative. So ito yung negative.
ito yung positive. Okay, so next naman ay itong ito, makita nyo sulat dito 102K. So ibig sabihin ng 102K, yung nasa dulo na yun, kung nakikita nyo yung 2, ibig sabihin nun kung ilang zero yung iladagdag. So 102 siya, ibig sabihin 102, di ba nakikita nyo? Okay, so basta 102 ha, 102 to, yung K, yun yung tolerance. Okay, may value, mamaya pakikita ko kung ano yung mga value nung mga bawat letter. So 102, ibig sabihin 10, tapos dagdagan nyo ng 2 zero, magiging 1000 nanofarad. So yung mga ganito, nanofarad, picofarad pala, picofarad ang sukat nila. So magiging 1000 picofarad. 1000 picofarad, kung i-convert natin yon, asan ba yung ball pen? So 1102, nakikita nyo 102K. So ibig sabihin yan, picofarad kasi yan. Yung mga sa ceramic, yung mga ganito, picofarad dyan. Ibig sabihin 1, 0. So yung 2 na yun, dagdagan mo ng 2 0, 1, 2. Okay, so 102 picofarad. Ko-convert mo siya sa nanofarad, kasi ang picofarad, nanofarad, tapos microfarad. Okay, pataas. So ko-convert mo siya, move mo 1, 2, 3. So 1 nanofarad lang yan. Okay, test natin kung 1 nanofarad nga. Tingnan natin kung 1 nanofarad ang makukuha natin. Ayun, nakita nyo 1 point something nanofarad. So pasok siya sa tolerance. Okay, yung sumunod naman, ibig sabihin okay ito ha. O ito naman, next ay nakasulat dito ay 471. Okay, hindi yata makita. Okay, basta 471 yan, nakasulat doon 471. Tapos ang tolerance niya ay J. Okay, so 471, 47, ibig sabihin yan hindi 471. Ibig sabihin kung ilang zero ulit yung nasa dulo. Yung mga nasa dulo, kung ilang zero ang idadagdag mo. Basta picofarad ang mga value niyan. So dagdagan natin ng isang zero, 470 picofarad. So kung ko-convert mo siya sa nanofarad, move mo siya ng 3 decimal, magiging 0.470 microfarad. Okay, tingnan natin kung ganun niya makukuha. Okay, so pasok pa rin sa tolerance yan, 461.462 nanofarad. Okay, ibig sabihin okay to, buo pa to. Okay, so ganun din dito, kung nakikita nyo, kung tetest nyo, ayun, 394 nanofarad. So 4 na 0, dadagdagan mo siya 394 J. So 394J, 39, dagdagan ng 4 na 0, 1, 2, 3, 4 picofarad. So kung ko-convert natin siya sa nanofarad, 1, 2, 3. So 390 nanofarad. Kung sa microfarad naman, 6 na decimal. So 1, 2, 3.
So 0.339 microfarad. So tingnan natin kung ano lalabas dito. Oh, ayun. So nanofarad, 387.8 nanofarad. So malapit siya sa 390 nanofarad. Sabihin buo siya. So ganun yung pag-test nitong polyester capacitor. So ganun din dito. Ito naman 104. Okay, 104 yung nakasulat dito. 104. Okay. 104, so 10. Tapos dagdag na 4 na 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, ang equivalent niya, picofarad to, ay 100 nanofarad. 100 nanofarad. Okay, yun, no? Malapit na siya sa 100. Ibig sabihin, buo siya. Pasok siya. Okay. So, ganun din to. Basta move nyo lang yung 2, 2, 2, tatlong 2. So, ibig sabihin, 22, tatlong 2. So, yung huli, dagdagan ng 2 0. So, 2.2 nanofarad. Oh, ayun. Okay. 2.2 nanofarad. Ibig sabihin, buo siya. Okay, so ganun yung pag-test nitong mga to. Yung mga capacitor na to. Co-convert mo lang sa nanofarad o kaya sa microfarad. Kung ano ilalabas nung kailangan, malapit siya. Okay? So, dito tayo sa ulit, balik tayo dito sa electrolytic capacitor, discharge. Okay, so nakita nyo? Okay, kung nakikita nyo, 0 reading nya. Ibig sabihin, sira na tong capacitor na to. Okay, open na siya. Oh, ito naman, discharge. Basahin natin kung ano reading nya. So, okay, wait lang. 650, 530. Okay, nagbabago siya. So, almost 400. Oh, ang layo niya. 400 microfarad, pero ito ay 2,200 microfarad. So, sira ito. 2,200 microfarad dapat. So, ito, testingin natin. 1,000 microfarad. Discharge natin. Okay. So, ayan, makita nyo tumataas pa. Ibig sabihin, halos palapit na siya sa 1,000 microfarad. Okay, ibig sabihin, buo pa tong capacitor na to. Okay, so nakita nyo kung paano i-test yun sa gamit yung digital. Okay, subukan naman natin i-test gamit yung analog. Okay, pagka yung mga maliliit na to, ikakabit mo lang siya sa times 10K sa mataas ang resistance. Okay, pagka naman sa dito sa mga electrolytic capacitor, times 10K hanggang 1K, pwede siya. O kaya adjust mo lang siya, depende do sa laki ng capacitance nung tinetest mo. Okay, test natin. Halimbawa ito, kailangan dito naman sa analog, pipitik siya ng bagya pagka mga ganito. Bagya tapos babalik agad. Okay? Tingnan natin. Oh, okay. Nakita nyo, pumitik siya ng bagya. Bagyang-bagya lang yung pitik niya. Okay? Yun, nakita nyo? Bagyang-bagya lang yung pitik niya. Okay, kailangan babalik. Okay, nakita nyo, bumalik. Okay, ayun. Ganun yung pag-test lang dito. Okay, dito naman natin subukan sa ito, 22 microfarad.
Okay, hindi natin nalipat yung timeis. Kabit natin sa timeis 100. Okay, baliktaran lang. Pag babalik-baliktarin nyo lang yung test. Kasi nagcha-charge siya. Okay, pumitik siya tapos bumalik. Ibig sabihin, okay siya. Babaliktarin nyo. Okay, ibig sabihin, okay. Okay, subukan natin sa iba. Okay, ibig sabihin nito, wala siya. Hindi mo lang siya gumalaw, sabihin sirato, open. Pagka hindi siya gumalaw, open. Pagka naman pumitik siya, tapos bumalik at huminto, ibig sabihin naman, short naman yon. Okay, so ganun lang yung pagtetest ng capacitor. Okay, maraming salamat. Subscribe kayo sa channel natin para sa susunod na video.